Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tunay nga napakabuti ng Diyos sapagkat tayo ay merong panibagong pagkakataon na minsan pa ay maintindihan at maunawaan ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Lord God, salamat po sa umagang ito. Salamat Lord sapagkat minsan pa binigyan niyo kami ng pagkakataon na mas lumalim sa iyong mga salita. Samahan niyo po kami. May your Holy Spirit be upon us, convict us, correct us, teach us, O Lord, at ilangin namin Panginoon na kayo ang siyang patuloy na mapapurihan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Tayo po ay nasa ika-25 kabanata na ng aklat ng Exodus. At tunay nga, na maraming nais iparating ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dito po sa Kabanata 25 ng Exodus ay makikita natin ang handog para sa sanktuaryo. Makikita din natin ang kaba ng tipan, ang mesa ng tinapay na handog ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw, ang lamesa or yung table of bread, the golden lampstand, at talagang maraming ipapakita sa atin ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga bagay na ito. Sabi po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelitan na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga mga buong pusong inihandog nila. Okay? Tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Yan. Dito po, napakaganda nung sinabi niya sa verse 2, no? Sabi niya, sa last part ng verse 2, sabi niya, tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. So, hindi sinabi dito yung kapag naghandog sila ng lamb or kung naghandog sila ng best fruit, tanggapin mo. Walang ganun. Kundi ang sabi ng Panginoon, tanggapin mo ng buong ang mga handog nila, no? Yung mga hinandog nila ng buong puso. So, ibig sabihin, ang pamantayan, no, ng pagtanggap ng Panginoon ay according sa ating puso or sa kalagayan ng ating puso. So, makikita po natin dito sa kapila ng merong nire-required, ang salita ng Diyos, kung ano yung ipagkakaloob natin, ano yung ating yung nais na at kailangan. Halimbawa, sa isang church, alam natin yung kailangan doon. Pero hindi yun yung basihan ng Panginoon na nagbigay ka dahil yun yung kailangan ng church. Ang tangi at nakikita nating basihan ng Panginoon sa pagtanggap ng kaloob ay yung kondisyon ng ating puso, yung willing heart. Ayan. Dito po, mapapatunayan natin na hindi naman talaga kailangan ng Panginoon yung ating mga kaloob. Kasi kung kailangan ng Panginoon yung ating mga kaloob, sasabihin niya kaagad na hindi ako tatanggap ng kahit na basta ito yung kailangan, ito yung dapat niyong dalhin. Walang ganun Kundi ang makikita po natin dito yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niya mag-provide ng lahat ng bagay. In fact, kanya lahat, di ba? Pero bakit niya tayo dinidemand na mag-offer? Kasi gusto niya tayong turuan na maging kagaya niya. Kaya, kung meron tayong gagayahin, dapat ang Panginoon yun kasi He is the greatest giver. Diba? Matatandaan natin, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, which is stated in John 3:16. Diba? So, dito makikita po natin na kung bakit tayo ay nire-required na mag-offer. Not because God needs our offering, but God wants us to be like Him as a generous and a great giver. Kaya nga po, di ba, sinasabi sa Romans 8:29. Tingnan natin. Sabi po dito, sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, nais ng Diyos ay maging katulad tayo ng Kanyang anak, no? Ang nais ng Panginoon ay ang
pagkakaloob na bukal sa puso at hindi sa napipilitan. Kagaya nga ng sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, God loves a cheerful giver. Sabi ng Panginoon, tanggapin mo ang kaloob, no, ng mga buong pusong naghandog. Yan. So, sabi dito, tandaan natin, yung kaloob ay hindi para kay Moises. Siya yung tumatanggap, pero yan po ay para sa Panginoon. Hindi yan para sa mga leaders, hindi yan para sa mga treasurers, kundi yan ay para sa Panginoon. Kaya kung tayo nagbibigay, huwag natin yan isusumbat sa mga leader ng churches. Ano po? Huwag natin isusumbat yan sa kung kanino natin ibinibigay. Tandaan natin, pag tayo nagbigay, let's give it to the Lord, no? Verse 3, sabi dito, ito ang kanilang ihahandog yan. Ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino, at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa, na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya. Langis para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pectoral ng pinakapunong pari. Yan. So ito pong mga bagay na to ay mga materyales na gagamitin, no, sa paggawa ng sanctuaryo. Yan. At ang mga bagay na to ay hindi lang basta literal na bagay, kundi ito ay merong mga spiritual significance. Ano po? Verse 8, sabi po dito, ipagpagawa mo ako ng sanctuaryo na titirhan ko kasama nila. Ang sanctuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagamitin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Dito makikita natin, no, yung purpose ng tabernacle ay ang maging dwelling place ng ating Panginoon, ang kanyang maging tirahan. Ano po? At ang hindi po yung para dun magstay si Lord, kundi ito yung specific place kung saan imimit ng Diyos ang lahat ng sasamba sa Kanya. Ayan. Ang ibig sabihin ng sanctuary ay holy. No? It's a holy place. Ang place na itinalaga. No? Ang lugar na itinalaga. Ang lahat ng mga bagay na nandito ay itinuring ding banal. No? Kagaya po ng sinasabi sa 1 Chronicles na tumutukoy sa isang templo. Ayan. So, dito makikita natin na yung sanctuary hindi lang siya basta lugar, kundi itong lugar na to ay itinalaga, pinabanal ng Panginoon upang dito niya katatagpuin ang lahat ng sasamba sa Kanya. At ang ang idea po, no, ng tabernacle po ay hindi siya permanent building, kundi siya po ay tent or temporary building. Yung word na tabernacle or miskan ay tinatawag din, no, sa word na to dwell or sakan, no. Ito yung lugar kung saan ang Diyos ay bumababa, no, at malayang kumikilos, no. So doon talaga dito natin makikita na God set a place, no, para doon talaga tayo katagpuin. Meron talaga siyang lugar na itinatalaga para sa atin at sa Kanya. Yung pattern po ng tabernacle ay inihalin tulad, no, po sa heaven, no, kung ano yung kung paanong nagdudwell ang Panginoon at kung paanong nagpupuri maybe ang mga anghel sa Kanya sa kalangitan. Kaya kumbaga po, itong tabernacle na ginawa ni Moises, no, sa gabayin ng Panginoon ay shadow, no, ng heavenly things. Ayan, sabi kasi sa Hebrew chapter 8 verse 5,
who serves the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, "See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain." So dito makikita po talaga natin, hindi lang siya basta ginawa ng kung according sa imaginations or according lang sa trip or moods, no? But meron siyang ginayahan, meron siyang tinutularan, at yun po yun sa heavenly things. Verse 10, gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. 1.1 meter ang haba, 0.7 metro ang luwang, 0.7 metro ang taas. Balutin ninyo ito ng lantay ng ginto sa loob at labas ang mga labi naman ay ilalagyan ninyo ng moldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na algoryang ginto at ikakabit sa 4 na paa ng kaban, igalawa sa magkabila. Yan. So, dito po makikita natin, no, yung unang sinabi ng Panginoon is kay Moses gumawa ng ark. Nung sumunod, yung Ark of Covenant. Sabi dito, this was important single item associated with the tabernacle. So, etong mga to, mula sa Ark, tapos naging Ark of Covenant, ngayon naman is tabernacle. So, eto yung model ng trono ng Diyos. Yan. Maraming nag-iisip na yung Ark daw is like boat, no? Yung kanyang pinaka-shape, no? Pero, according dito sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, yung ark is a box style, no? A box size, hindi siya boat style, no? Or boat shape. At ito ay gawa sa acacia, no? Sa acacia wood. At sabi dito, overlaid 3 feet, 9 inches long, 2 feet, 3 inches wide, and 2 feet, 3 inches height. High, rather. Verse 12, sabi dito, gagawa rin kayo ng 4 na argolang ginto. Ito yung sinasabi na ring and poles for the Ark of Covenant. Ano po? So, sabi dyan, ikakabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto, sabi niya. And then, at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Ang 2 tapyas na bato ng kasunduang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. So dito makikita po natin, no, yung instruction ng Panginoon. Hindi talaga siya pwedeng direktang kakapitan lang, ano po, kundi meron talaga siyang itinalaga, no, na maging handle nito para hindi direktang kakapitan ng kamay yung ark. Ayan. Kung matatandaan po natin yung sa story po ng 2 Samuel, sabi dito, and when they came to Nanchon threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah and God struck him there. So ito yung nangyari na dahil akala siguro ni Uzzah malalaglag yung ark, yung tabernacle, no, yung ark is hinawakan niya to, no, inalalayan niya talaga yung ark. So nagalit ang Panginoon at siya ay namatay. So dito makikita natin talaga na holy si Lord, no, at talagang nais niya talaga na hindi lang siya pwede basta-basta i-just, no? At hindi rin basta-basta tayo magre-rely sa ating sariling galing at kakayanan. So, kailangan na dito natin makikita na yung paggalang at holy fear, ayan, sa Panginoon. Verse 16, sabi dito, ang 2 tapyas na bato ng kasunduang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. So, dito po makikita natin na yung 2 tapyas na bato ay hindi lang siya
basta bagay na ibigay ng Diyos, kundi isa rin tong patunay, no, sa ginawa ng Panginoon. Ito yung magte-testify sa kung ano yung pinakita, pinamalas at ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Kaya naman, itong mahalagang bagay na to ay magsisilbing patotoo at ito ay ipinalalagay ng Panginoon sa Ark of Covenant. Sabi niya dito, mahalagang ito ay makita sa loob ng Ark of Covenant. At hindi lang po ito, no, maging yung golden pot, yung lagayan ng mana, na may mana, yung Aaron's rod, no, kasama po yan doon sa loob ng Ark of Covenant. So, mababasa din po natin yan sa Hebrews chapter 9 verse 4. Ang sabi doon, which had the golden censer and the Ark of the Covenant overlaid on the all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant yan. So, yun po yung laman ng Ark of Covenant. Verse 17 to 22, sabi po dito, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo, ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang peraso. Ayan. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ayan, so makikita natin dito yung kinakailangan pure gold, no? Yung gagawin nilang cherubim, no? Gold means pure, no? Dito makikita talaga natin na si Lord kasi ayaw niya ng mix, no, materials. Yan. Yung cherubim po, or cherubim, or tawag natin sa Tagalog na cherubim, ay nagsisimbolo sa presence ng Panginoon, no? Na ang Panginoon ay nandyan, no? Present siya, no? At siya yung messenger spirits. Ano po? So, dito makikita din natin, no, na sabi ni Lord, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa, no, sa pagitan ng cherubim. So, again, meron talaga si Lord na itinatalagang lugar, no, kung saan niya katatagpuin ang kanyang bayan or ang kanyang anak. Dito po makikita natin na mula pa sa umpisa, no, binigay na ng Panginoon yung tablet of 10 commandments, no, kay Moises. At kahit pa alam ng Panginoon na magkakasala, magkakamali ang kanyang bayan, ang kanyang anak, meron na kaagad siyang remedy, meron na kaagad siyang provision. So dito po natin makikita yung kadakilaan at ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak, sa kanyang mga anak. Verse 23 to 29, gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.9 metro ang haba, 0.5 metro ang lapad, 0.7 metro ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng muldurang ginto. Lagyan mo ng ang gilid nito ng sinepa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng muldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na algoryang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Gumawa rin kayo ng kagamitang ginto, plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog
na inumin. Ang mga tinapay na handog nito sa akin na ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. So makapapansin po natin, no, yung mesa o yung table na pinagagawa ng Panginoon ay may tamang sukat din, no? May sukat din na ibinigay. At bukod doon, binigyan din niya ito ng tawag dito, yung lagyan siya ng gilid o yung ring, ano po. So, kung saan yun yung kakapitan para siya ay i-move or kung bubuhatin, ayan po. So, makikita din natin ang lahat ng mga bagay na kanyang pinagagawa dito, maging mga dishes, mga pans, ay kailangan gawa sa pure gold. Ayan. So, alam natin kapag gold ang pinag-uusapan, pure gold ang pinag-uusapan, ang ibig sabihin po nito yung authentic, totoo, tunay, walang pagkukunwari, walang halo. Ayan. So, ganun din yung ating paglilingkod, yung ating pag-serve sa Panginoon. Kailangan tunay, no? Walang pagkukunwari. Ang table po dito ay nagsisimbolize, no, sa fellowship. Yan. Kasi kagaya po ng sinabi niya dito, ang tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. So, ibig sabihin, yung bread, no, ay kakainin, no, sa harap ng Panginoon, sa presence ni Lord. So, ibig sabihin, dito makikita po natin yung kahalagahan ng fellowship, no, yung pagsasama-sama, pagtitipon, pagsasalo-salo, no, sa harapan ng Panginoon ay isa po sa pinakamahalagang bahagi ng buhay nating mga mananampalataya. Diba? Yung constant communion with God and with servants of God. Ayan po. Yung presence of bread, syempre po, pag sinabing bread, para maampat yung gutom or masatisfy yung gutom natin, no? Na kasama ng iba at kasama ang Panginoon. Verse 31, sabi dito, gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Again, no? Sa purong ginto. Ang patungan at takdan nito yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang piraso. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sanga ilagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra. May usbong at may talulot. Ayan. Sabi, ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng sanga, ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Again, lampstand, no, or ilawan na purong ginto. Yan. So talaga dito makikita natin, ayaw ni Lord ng mix, no? Ayaw ni Lord ng half-half. Ang gusto niya ay pure. So makita natin yung ipinanda ng Diyos ay 7, no? 7 lagayan ng ilawan. 37, sabi po dito, gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Okay, so yun. So may 7 patungan na. So ngayon naman ay ang ilawan. Ayan. Iayos ninyo ito upang sa liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Upang ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng nitsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Alam niyo po ba ang tabernacle ay isa pong nagre-represent, no, sa court ng Panginoon or trono, no, court of God's throne. Yan. Sabi po kasi sa Revelations chapter 4 verse 5, ang sabi, and from the throne proceeded lightnings, thunderings and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 Spirit of God. So yan. Yung 7 lamps ay nagre-represent siya sa Holy Spirit in heaven. So yon, the Holy represents the presence, rather. Yung nagre-represent siya sa presence ng Holy Spirit. Ayan. So dahil po yung tabernacle ay covered siya, 'di ba? Meron siyang bubungan. So ang tanging source lang ng liwanag niya is yung lamps. No, yung lamps sa lampstand. So again, sabi nga natin kanina, yung 7 lamps na yon ay nagre-represent, no, sa presence ng Holy Spirit. So
napakaganda, no, na tignan ang kanyang kahulugan. So, dito makikita natin, no, na tayo sa buhay natin magliliwanag ang ating buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit, no? So, yan. So, magliliwanag ang buhay natin. Makikilala tayo bilang isang Kristiyano sa pamamagitan po ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. And sabi nga ng Panginoon kay Moises, no, sabi ang lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin. Sundin ng mabuti ang plano ipinakita. So dito, ang nais ng Diyos ay masunod, no, or sundin ni Moises ang eksaktong sukat, no, eksaktong timbang at eksaktong kulay according sa kanyang binigay na instruction. Ganun din po tayo, no. Maraming pinapagawa ang Diyos. Marahil isip natin mas maganda tong way na to, pero hindi naman yun yung nais ng Diyos. So balik pa rin tayo kung ano yung instruction ng Panginoon, at dun po tayo mag-rely dahil yun ang nais ng Diyos. God bless everyone. Muli po pagpalain tayo ng Panginoon. Sana pong lahat ay napagpala. God bless.